Nakita niyo yung ginawa ng Panginoon. Oo. Alam niyo kapatid, yung milagro ng Diyos, maliit, malaki, milagro yun. Kaya nga nung gumalaw, nagtanawa kami. Kasi talaga kanina hindi. Yung mga hawak pa ng kainan, nakuha ko. Mm. Parang may kinukuhit, tipo na. Kaya ito, Siyempre na. nakapatong din ang kamay ko sa ulo mo kapatid para bigyan ka pa ng energy na nakasana. Oh, Win, yung paa. Kilos mo kapatid. Oh. Kanina po, bago po kami dumating dito sa ospital, hindi po na igagalaw, hindi na ikikilos ang kanang paa ni Brother JR. O ngayon, pagkatapos po nating pahiran ng langis, tungan ng kamay, pag-pray sa Panginoong Jesucristo, eto na po pinapakita po sa atin. Umikilos na po, na igagalaw na niya ang kanyang kanang paa. Praise the Lord po, purihin ng Amen. Panginoon. Amen. Brother JR, Ito. Ano yan, 12, 11? Landa, sige. Sige pa. Dapat dito ka, dyan natin pang mauyo. Simula maglakad. Dito, paupuin mo. Bukas ang mara. Andito ka. Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago, isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study, sa Facebook Live at sa YouTube Live. Dito po sa ating segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Ngayon po ay Huwebes ng gabi ng August 28, 2025. Live po ang ating programa mula po rito sa lungsod ng Baliwag sa lalawigan ng Bulacan.
Tayo po'y napapanood, napapakinggan ng ating mga ka-Bible study dito sa Pilipinas at ng ating mga ka-Bible study sa abroad sa pamamagitan po ng live streaming ng Facebook at ng YouTube. Sa gabi pong ito ay atin pong makakasama sa paglilingkod si Brother Edwin Santiago. Brother Edwin, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Brother Willie. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga giliw na taga-subaybay na nanonood at nakikinig sa YouTube at Facebook Live. Salamat po sa Panginoong Diyos at ngayong gabi tayo po ay may mabuting pagkakataon na tayo po ay muling makapagkwentuhan at makapagtalakayan. At agad na po natin binabati, Brother Willie, ang lahat ng ating mga viewers sa YouTube. Meron po tayong 29. Binabati po natin si Terminator, Mr. Vegeta, Hazel D., Noemi Nebres Visitasyon, Emma Awit Nakamura, Boeing 747, Julius Ligaspi, Aurelia Gabriel. At sa Facebook naman po ay mayroon po tayong 11 kasama ngayong gabi. Kay Brother Jerry Libuon, magandang gabi po. Pilcas Lopez, Jerry Mahinay, Ram Seco Oyalep, Lisel Formilos, at Konnichiwa sa YouTube, may humabol po. Makikisuyo po kami sa inyo ni Brother Willie na ating pong i-share ang ating pong live sa ating pong mga kabag-anak, kakilala. Nakasama po natin sila sa ating pong gagawing paglilingkod ngayong gabi. Magandang gabi sa iyo, Brother Ray. Kapayapaan din po ang sumaatin. Brother Willie. Ayan, ito pong ating Bible study ay tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi. At kapag ka naman po linggo, ang ating Bible study ay alas 9 ng umaga. At sa darating na linggo ay atin pong ipagpapatuloy ang ating paksa, ang nararapat magbigay at tanggapan ng tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon ayon sa Biblia. Yan po yung ating paksa na noong nakaraang linggo po ay ating inumpisahan. At kung loloobin ng Panginoon ay matalakay po natin matapos sa darating na linggo ng August 31. Brother Edwin, katapusan na pala ng buwan ng Agosto sa linggo dahil August 31 na. Brother Willie, nakikita ko na nga si Jose Marinchan na sumisilip-silip na eh. Oo nga, dahil papasok na ang buwan ng September, umpisa na ang bear months dito sa Pilipinas at asahan natin na yan ngang si Jose Marichan, ang mga Christmas songs ay mag-uumpisa na yan ay patugtugin sa mga radio stations at maging sa social media, dyan sa Facebook, Brother Edwin, yung mga Christmas songs. Opo, pagkain Brother Willie ipilay na, ibig sabihin September 1 na, Brother Willie. Bear months na. At Yes. dito nga sa atin sa Pilipinas, Brother Edwin, sineselebrate ang pinakamahabang selebrasyon ng Christmas, ng Pasko kumpara sa ibang mga bansa, Brother Edwin. Opo, tayo po ang may pinakamahaba na magdiwang ng Pasko, Brother Willie. Tayo po dito po sa Pilipinas. Yes, at sa gabing ito ay atin ng umpisahan ang ating paglilingkod, Brother Edwin. Topic series pa rin tayo doon sa ating paksa. Rapture, September 23 and 24, 2025, totoo ba? Tayo ay nasa pang-apat na yugto, series ng ating interesting na paksa na tinatalakay, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Marami po ang gustong malaman itong tungkol sa rapture na ito, Brother Willie. Oo, at dahil nga sa ating tinatalakay na paksang ito, Brother Edwin, marami ng mga katanungang nanganak dito Opo. sa ating paksa na tinatalakay at kagaya nga noong nakaraan na Huwebes o nakaraang Martes ng ating pagtalakay, tinatanong, may nagkomento pala na yung tungkol dyan sa paghahari
ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi raw dito sa lupa, kundi sa langit. Kasi nga, di ba binabanggit natin na magra-rapture, ipagsasama ng Panginoong Hesukristo lahat ng mga naging dapat, lahat ng mga naligtas. Di ba? Mga sumasampalatayang Kristiyano, yung mga namatay, bubuhayin mag-uli, yung mga buhay na daratnan, ay ipagsasama ng Panginoong Hesukristo sa langit, Brother Edwin. Opo. Yung Dong TV, nag-comment na di yung paghahari sa 1,000 years, mangyayari sa bahay ng Ama, hindi dito sa lupa. Ayun, Opo. Brother Edwin. Kaya ito yung noong nakaraang Martes ay ating binigyan ng pagtalakay. Pinatunayan natin na mali itong sinasabing ito ni Dong TV. Ewan ko lang kung napanood na niya to, Brother Edwin. Sana nga po, napanood niya para yung kanyang katalungan, Brother Willie, mapakinggan niya yung tamang kasagutan. Oo, para yung kanyang naging pagkomento na ito, kung pwedeng yan ay baguhin na niya, bawiin na niya dahil napatunayan natin na ang paghahari ng Panginoong Hesukristo sa loob ng 1,000 taon ay dito sa lupa yan mangyayari. At may binasa tayong talata, Brother Edwin, yung 11:15 ng Apokalipsis. At babasahin natin dahil meron din namang tanong na ipinasok dito, Brother Edwin. Sige po. At humihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. At siya ay maghahari magpakailanman. Ayan, Brother Edwin, ito yung ginamit nating batayan. Isa sa mga binasa nating talata sa Biblia para patunayan na ang paghahari ng Panginoong Hesukristo sa loob ng 1,000 taon kasama ng lahat ng mga naligtas ay dito yan sa lupa, dito yan sa sanglibutan mangyayari, Brother Edwin. Opo, Brother Willie, maliwanag po na yan po ay ating nabasa dito sa Apokalipsis 11:15 sa sanlibutan, sa kaharian ng sanlibutan, Brother Willie. Yes. O ngayon, merong tayong mga ka-Bible study nung nakaraang Martes. May tanong na pinasok tungkol dito, Brother Edwin. Opo, ano po ba yung tanong na yun, Brother Willie? Ayan, ikaw na ang bumasa kung nakikita mo dyan, Brother Edwin, ang pinadalang katanungan sa atin. Pinahabol ito bago matapos yung ating programe. Ayan po, Brother Willie. Ayan, pakibasa mo na, Brother Edwin. Ayan, ang tanong po ay galing kay Nebro. Tanong ko lang po sana, sino yung Panginoon na tinutukoy sa binasa niyo po? Kasi nakasulat po sa kanyang Kristo. Okay lang po kung hindi masagot ngayon, tuloy lang po kayo. Mapapasa kanya sa Panginoon na yung sanlibutan at sa kanyang Kristo kung hindi po ako nagkakamali. Kaya ako po natanong, sino yung Panginoon doon? Masagot po sana kahit sa part 4. Ayan, Brother Willie. Ayan, at yung kanyang kahilingan ay ating pinagbigyan, Brother Edwin, kasi dito sa part 4 ng ating topic series ay ating bibigyan ng pagtalakay. Sasagutin natin itong tinatanong sa atin ng ating ka-Bible studying si Nebro. At sana nandyan si Nebro, Brother Edwin. Sana magparamdam siya kung siya'y nandyan. Kasama natin dito sa ating live na Bible study. Kung hindi man ay mapanood niya ito sa sa recorded. Opo. At yon, masagot yung kanyang tanong at pwede rin naman siyang mag-follow up, Brother Edwin, kung meron pa siyang itatanong. Yes, Brother Willie. Mag-comment lang po si Nebro para po malaman namin kung kayo po ay nandyan at nakikinig ngayong gabi. Ayan. Sa kasalukuyan ay meron ng 51 sa YouTube Live
na mga ka-Bible study tayo, Brother Edwin. Yes, sa Facebook naman po ay mayroong 15, Brother Willie. Ayan, salamat sa ating mga kasama ngayong gabi at umpisahan na natin, Brother Edwin, mga kasama. Itong ating sasagutin ito na tinatanong sa atin ni Nebru. Balikan natin ng 11:15 ng Apokalipsis, mga kapatid, mga ka-Bible study. At humihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. Ang tinatanong sa atin ni Nebru, sino yung Panginoon na binabanggit dito, Brother Edwin? Opo. At sino yung Kristo? Diba kasi Panginoon at sa kanyang Kristo. Marunong ba tayong magbilang, Brother Edwin? Opo, Brother Willie. Oo, yung ating mga ka-Bible study, tanungin mo nga kung sila ay marunong magbilang. Kasi kaya ko tinatanong yon, ilan ba yung tinutukoy dito? Ilan ba yung binabanggit sa talatang binasa natin? Yun po. Sige po, tanungin po muna natin yung ating mga taga-subaybay, Brother Willie. Oo, para makasali sila, Brother Edwin. Opo, at nang kayo po ay maging bahagi po ng aming talakayan ngayong gabi. Ang tanong po ni kapatid na Willie, kayo daw po ba na nakikinig ngayong gabi ay marunong pong magbilang? Pakisagot po, mga kasama. Yan po, may sumagot. 2 po, sa bilang ko yan. Ayan. Good evening, watching from Japan. Jake, salamat po. Pakibigay po ang inyong sagot, mga kapatid, sa Facebook at YouTube at amin pong babasahin ni kapatid na Willie ang inyong mga kasagutan. Ayun, marunong pong magbilang. Opo, ilan po ba yung bilang nyo po doon sa ano? Yan. Sa talata, ayan. 2 po, frostbite. Jake, yes po, marunong po magbilang. Ayan, pakibigay po yung bilang, yung pong sagot. Brother Jerry Libuon, Brother Jerry Mahinay, kayo po. Sagot po kayo sa Facebook. Aurelia Gabriel, 2 po. Brother Willie. Ayan. At yun ay ginagawa natin, Brother Edwin, para at least itong mga ka-Bible study natin makasama sa ating talakayan, at kwentuhan. Yes po, Brother Willie. Para sila naman ay maging aktibo rin. At yun ay isang paraan yun para masukat natin kung yun bang mga kasama natin ay nakatutok, nakikinig ng mabuti at mayroong natututunan, Brother Edwin. At interesado na matuto, Brother Willie. Yes. Kaya ang tanong natin, kayo ba'y marunong magbilang? Kung kayo marunong magbilang, ilan ba yung binabanggit sa talatang binasa natin? Ayan, 2, Brother Edwin. Opo, ang diba? karamihan po sagot, Brother Willie, 2 Oo, ayan, nawawala ang talk pag nagtatype. Ayun nga, isa pang dahilan yung Brother Edwin, kaya meron tayong ganitong ginagawa para mag-participate ang ating mga ka-Bible study. Kasi hindi naman natin sila nakikita, di ba? Tama po. Wala naman po tayong open camera dito, Brother Willie, para sila ay ating makita. Oo. Kasi doon sa grupong pinanggalingan natin, inuobligang dapat naka-open camera para daw nakikita kung talagang nakikinig yung mga miyembro. Kasi, Brother Willie, meron yatang pangyayari na nagpapaksa yung kuya. Ang ginagawa ng iba ay nagluluto at saka naglalaba. Kasi sayang naman nga daw yung oras, Brother Willie. Wala naman daw silang natututunan. Di maglabala lang sila at nakatapos sila ng isang gawain, di ba? Sinasabayan na rin. Yung iba nga, habang daw nakikinig, sinasabayan niya ng push-up, exercise para daw hindi siya antukin. Brother Willie, ginagawa pa lang tawag dito? Pastime. Yung pakikinig. Ngayon, dahil nandiyan naman ang ating mga ka-Bible study na sumasagot, ibig sabihin sila nakikinig at nasusundan nila yung ating tinatalakay, di pag-aralan na natin, sino ba yung tinutukoy ditong Panginoon at sino rin yung Kristo, Brother Edwin? Di binasa natin sa Tagalog, basahin mo naman sa English, Brother Edwin. Sige po. Para malaman natin kung parehas ba yung pagkakasalin. Sa Revelations 11:15.
Opo. Ganito po ang ating mababasa. And the seventh angel sounded. And there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ. Ayan, Brother Edwin, mga ka-Bible study, parehas din po ang pagkakasalin sa English. Binabanggit na yung Panginoon, Lord. No? Tapos, yung namang Kristo, dito nakalagay naman yung Christ, Brother Edwin. Opo, His Christ, Brother Willie. Oo. Yung Panginoon, yung Lord, tapos yung kanyang Kristo and of His Christ. Yes. O ngayon, unahin muna natin, Brother Edwin, yung salitang Kristo. Sa Tagalog, Christ sa English. Opo. Alam po ninyo mga kapatid, mga ka-Bible study, yung salitang Kristo, sa Griego, yun Christos. Christos, Brother Edwin. Opo. Sa English, yun anointed. Opo. Sa Tagalog ay pinahiran. Opo. Ayan, meron ng mga ka-Bible study tayong sumasagot at nakakatuwa, Brother Edwin. Alam nila itong ating tinatalakay. Opo, tsaka aktibo po sila ngayong gabi makinig, Brother Willie. Si Frostbite 27, pinahiran sa Tagalog. Ayan, very good. O ngayon, sa Hebreo naman, yung Christos sa Greek, ang katumbas ay Messiah. Opo. Mesias. Ayan. Kristo, Brother Edwin, ha? Yes po. Gusto ko matandaan yan ng ating mga ka-Bible study, ng ating mga kapatid. Yung mga salita na binabasa natin sa Bibliang Tagalog, Bibliang Ingles, ayan, para malaman din nila kung saan ba nagmula yung mga salita na yan. Mula sa Hebreo, mula sa Griego, Brother Edwin. Opo. O ngayon, yung Apokalipsis 11:15, mga kapatid, mga ka-Bible study, meron po tayong bababasang mga talata sa Biblia na kaugnay po yan. Basahin po natin sa Kapitulo 2 at 2. Ganito po ang ating mababasa sa mga talatang nakasulat. Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran ng langis na sinasabi. Ayan, Brother Edwin, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Dito may binabanggit, Brother Edwin, na yung mga hari sa lupa nagsisihanda, yung mga pinuno nagsasanggunian. Nakahanda sila, yung mga hari sa lupa, yung mga pinuno, pinaghahandaan? Laban sa Panginoon. Makikipaglaban pala itong mga hari sa lupa, yung mga pinuno sa lupa. Opo. Lalabanan nila. Meron silang pinaghahandaan na lalabanan O sino yung tinutukoy na lalabanan? Laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran ng langis. Ayan, Brother Edwin. Opo. Pag binasa natin sa English, yung awit 2:2. O eto, puntahan natin. 60 na ang nasa YouTube Live, Brother Edwin. 13 po sa Facebook. Oo. Sa English naman, basahin natin. The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed. Ayan, Brother Edwin.
Mga kapatid, mga ka-Bible study, maliwanag na meron tayong nabasang Panginoon, Lord, at yung kaniyang pinahiran, yung His anointed. O, tandaan natin, yung anointed, yun nga yung Kristo, Brother Edwin. Amen. Amen, Brother Willie. Sa ating mga nasa Facebook, nasa YouTube, amen. Sang-ayon po ba kayo na itong binabasa natin, kaugnay nga noong 11:15 ng Apokalipsis na dalawa ang tinutukoy, yung Panginoon at yung kanyang pinahiran. Yung Lord at yung kanyang anointed. Amen. Amen. Maliwanag po, malino po, masala po, kalugurang pengari, kalugurang kapatid. Ayan, Brother Edwin, nung ako'y bago sa Pampanga, yun ang una ko natandaan eh. Yung Kapampangan na, salita. Yes, Brother Willie. Atin pong Kapampangan makiramdam ngayon gabi eh. Kabalo na nung lagyo eh. Pero Oo, kasi- atin pong Kapampangan ngayon eh. Oo, yan ang turo sa akin ni Brad Boy Di Malanta nung ako yung mahati sa kanya sa pulong, sa Masantol, Makabebe. Brother Willie, para makuha mo atensyon ng mga Kapampangan, Tagalog ka. Subukan mo magkapampangan para pakinggan ka ng mga Kapampangan at makuha mo atensyon. Yes, Brother Willie. Opo. Kaya yun, ganun ang ginagawa ko, Brother Edwin. Nagpapaliwanag ako sa Tagalog, binabasa ko rin sa Tagalog na Biblia. Pero pagka halimbawa tapos na yung aking paliwanag, yun ang sasabihin ko. Malino po, masala po, kalugurang pengari, kalugurang kapatid. Ayun, wapin. Yan, sasagot na yung mga Kapampangan, Brother Edwin. Brother Willie, ating magsalita ang Kapampangan in YouTube. Sabi ni Yeshua Alchebis, mekeni makanyan tamo. Sabi ni Yeshua Alchebis, mekeni mangantamo. Tamo. Sa Tagalog, Brother Edwin, ano ibig sabihin? Halika rin, kain tayo. Ayun. Mabsi ko pa, Brother Edwin, mabsi ko pa. Ibig sabihin, Brother Willie, busog ka pa. Ngayon, ganito, Brother Edwin, yan, nakakatuwa at sumasagot itong ating mga ka-Bible study. Binasa natin itong awit 2:2 sa Tagalog at English, maliwanag, Panginoon at kanyang pinahiran, Lord and His anointed, Brother Edwin. Ngayon, puntahan naman natin ang Gawa 4:26, Brother Edwin. Sige po. Ito naman, sa Tagalog at mamaya sa English, babasahin din natin. Opo. Nagsitayong handa ang mga hari sa lupa at ang mga pinuno ay nangagpisan-pisan laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran. Ayan, Brother Edwin. Kumbaga, yung awit 2:2, ito'y kinote naman dito sa Gawa 4:26. Opo. Nagkakaintindihan po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Maliwanag po ba sa ating mga taga-subaybay ngayong gabi? Opo. Yung pinasa natin sa awit 2:2, Brother Edwin, Opo. nung isulat naman ang Gawa 4:26, yung pagsasalita dito ng Apostol Pedro. Opo. Ginamit ng Apostol Pedro, kinote niya, sinipi niya yung awit 2:2, Brother Edwin. Opo, sinundan niya po yung sinabi doon, yung binabanggit doon, Brother Willie. Ginamit ng referensya. Opo. Ayan. Ang sabi rito ay laban sa Panginoon, yung Lord, Opo. at laban sa kanyang pinahiran. Doon sa English, awit 2:2, yung pinahiran anointed. Ano? Opo. Sa English, basahin naman natin ang ating mababasa dito. Sige po, Brother Willie. The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord and against His Christ. Ayan, Brother Edwin, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Nakita niyo yung pagkakaiba.
doon sa awit 2:2, sa English, Lord and His anointed. Diba? Opo. Dito naman sa Gawa 4:26 sa English, Lord and against His Christ. Opo. Ayan, Brother Edwin, direkta na sinabi na dito sa Acts 4:26, maliwanag na yung pinahiran, yung anointed, yun ang Christ, Brother Edwin. Tama po. Kasi po doon sa awit, Brother Willie, ang nakalagay sa English ay His anointed. Ngayon, doon sa Gawa 4:26, ang binabanggit naman po against His Christ. Kaya consistent, Brother Edwin, sa ating mga ka-Bible studies sa Facebook at YouTube, itong ating pinag-uusapan. Tama po. Yung pinahiran, yung anointed, yun nga ang Christ. Yun nga ang Kristo. Christos sa Greek at Mesias sa Ebreo, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Maliwanag po. Ngayon, kilala na ba ng ating mga ka-Bible study yung binabanggit na pinahiran Kristo o Mesaya? Kilala na ba ng ating mga ka-Bible study? Tanungin natin, Brother Willie. Sige. Kasama ngayong gabi, kilala niyo po ba yung tinatawag na o sino po yung tinutukoy na anointed? Kristo? Ano po? Mesaya? Pinahiran? Opo. Kilala niyo po ba yun, mga kasama? Dito po sa aming talakayan ni Brother Willie. Ayan. Sige. Po, may agad na sumasagot. Yung Christ, synonym po sa anointed. Jesus po, sabi ni Frostbite. Terminator, wala pong iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Nosia Ventura, si Jesus po. Julius Legaspi, opo, ang tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo. Brother Willie. Ayan. Jake, pag Kristo po kasi ang Panginoon, Jesus po agad ang naiisip ko. Yan. Nilyang, Jesus po. Aurelia Gabriel, Jesus. Brother Willie. Jerry Libuon, Lord Jesus Christ. Yan. Amen. Amen. Yan ang kanilang mga sagot, Brother Willie. Si Pastor Danilo Rason, nandiyan pala yung ating kaibigang pastor. Opo, good evening po, Brother Pastor Danilo Rason. Ano po ang inyong sagot, Brother Pastor Danny? Makahingi po sa inyo ng konting lambing. Ano po ang inyong sagot, Brother Danny Rason? Ayan. Sumasagot ang ating mga kasama, mga ka-Bible study, na yung pinahiran dito na tinutukoy, yung anointed, yung Christ, walang iba kundi si Jesus Christ, ang Panginoong Hesukristo, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Yun po ang sagot ng karamihan. Ayan, sumasang-ayon naman ang ating mga kapatid, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. 63 na, Brother Edwin, sa YouTube. Yes, Brother Willie. 80 naman po sa Facebook. Pataas ang ating viewers, Brother Willie. Oo, ibig sabihin, talagang tinututukan ang ating Bible study na ito, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. May tinututukan at may natututunan, Brother Willie. Yes. O ngayon, settled na tayo diyan sa ating tinatalakay na pinahiran, anointed, Christ. Yun nga si Jesus Christ, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Bago ka pagpatuloy, Brother Willie, batiin ko lang si Manuel Jr. Danao. Humabol. Kakauwi lang daw dyan galing sa work. Nakikinig, Brother Willie, from Australia. Ayan ang sinasabi natin na talagang ang ating Bible study worldwide, Brother Edwin. Yes, ayan po. Humabol po na sagot si Pastor Danny. Si Jesus Christ po, yung anointed. Brother Amen. Willie. Amen. Atin nyo, Pastor, sumasang-ayon sa atin, Brother Edwin. Opo, Jesus Christ po ang kanyang sagot, Brother Willie. Ngayon, na-resolve na yung isang dapat na malutas diyan sa 11:15 ng Apokalipsis. Yung Kristo si Jesus yan, Brother Edwin. Opo.
O ngayon, kilalanan naman natin yung tinatanong talaga, yung Panginoon. Yun ang concern, Brother Edwin, noong Sinebro, di ba? Opo, sino po ba yung Panginoon na yan, Brother Willie, na Na binabanggit? tinutukoy. Opo. Si Jesus Christ ang tinutukoy na Kristo. Opo. Siya yung binabanggit na Kristo, Brother Edwin, si Jesus, di ba? Opo. Yung tinutukoy naman na Panginoon. Ayan, yun na ang puntahan natin, Brother Edwin. Sige po, Brother Willie. Eto. Basahin natin ang Lucas 4:18. Mga kapatid, mga ka-Bible study, sundan niyo po ang talata. Sabi ng Panginoong Hesukristo rito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Nakikinig ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Sige po. Yan. Dito, nagsalita si Jesus Christ. Binasa niya ang kasulatan, yung aklat ng Propeta Isaias. Binasa niya yung nakasulat sa aklat ng Propeta Isaias. Ngayon, ano yung nakasulat doon? Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. May binabanggit na Panginoon dito, Brother Edwin. Si Jesus Christ. Tama. Opo, na sumasa atin. Sumasa akin ang Sa akin, Espiritu ng Panginoon. Noon, opo. Tapos, ano ang kanyang sinasabi tungkol sa Panginoon na kanyang binabanggit? Sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya. Brother Edwin, bigyan natin ng pansin. Opo. Yung binabanggit dito na Panginoon ni Jesus Christ, Opo. siya ang Panginoon na ang ginawa kay Jesus Christ, ako'y pinahiran niya. Brother Edwin. Opo. Kaya nga si Jesus, tinatawag nating Kristo, siya nga yung pinahiran ng Panginoon. Amen. Yes, Brother Willie, tama po. Sa ating mga nasa Facebook, nasa YouTube, si Jesus, siya ang Kristo, siya ang pinahiran ng Panginoon. Yes. Iba si Jesus sa Panginoon. Opo, magkaiba po, lumalabas. Kasi ang Panginoong tinutukoy dito ni Jesus, siya nga ang nagpahid Opo. sa ating Panginoong Hesukristo, Brother Edwin. Kaya nga siya, Kristo, pinahiran kasi may Panginoon na nagpahid. Tama Amen. Po. Tama po. Tandaan natin, mga kapatid, mga ka-Bible study, iba ang pinahiran, yun nga yung Kristo, iba yung nagpahid. Tama po, Brother Willie. Nakukuha mo, Brad Edwin? Opo. Liwanag. Sa ating mga nasa Facebook, nasa YouTube. Dito yung binabanggit na Panginoon ni Jesus, siyang Panginoon na nagpahid kay Jesus. Kaya nga siya pinahiran. Kaya nga siya Kristo, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Tapos, itong Panginoon na ito, Brother Edwin, sabi ng Panginoong Hesukristo, ako'y sinugo niya. Ang Panginoong binabanggit dito ni Jesus, siyang Panginoong nagsugo kay Jesus. Amen. Liwanag. Amen. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, malino po, masala po, kalugurang pengari kapatad. Ayan. Naintindihan po ba natin yan?
Sumasagot, Brother Willie. Ayan, may mga sumasagot, oh. Oo. Sabi ni Nenita Chua, Panginoong Diyos Ama po. Ang sabi ni Sister Noemi, Lord God the Father. Rilansang, Amen. Sala na po. Ayun, maliwanag na daw po, Brother Willie. Oo. Gumuguhit Brother Ray, po. Malinaw, sabi ni Brother Ray. bigyan ng ano yan. Bigyan ng jacket, maginaw. Ayan. Si Terminator, gumuguhit po, Brother Willie. Ayan. 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 Ay, Ayan, edi, ha. mm Brother Willie, nakikinig pala yung ating yung nag-sponsor ng ating tanghalian kanina. Oo. Si Kuya Ber Santiago, ayun, pinahiran means anointed by God. Yes. Amen. Amen. Amen, Mm. amen, oo. Mm. Ayan, Oh, ang kita nyo. Aurelia Gabriel, very clear, God the Father, sabi niya. Oo, Brother Edwin, di ba? Yes. Kita mo ba na tayo ay binabasa lang natin ang mga talata sa Biblia tapos wala pa nga akong binibitawang ano rito sagot pero matatalino ang ating mga ka-Bible study. Oo, Brother Willie. Siguro mga promil baby to Brother Willie nung Ah, mga promil dahil matatalino Oo, Oo. Brother Willie. Di eto, tanungin natin ang ating mga ka-Bible study. Ang pinahiran si Jesus, siya ang Opo. Kristo. May nagpahid sa kanya, Brother Edwin, di ba? Kaya nga siya Kristo kasi siya pinahiran, di ba? O, tama po. Sino ang nagpahid? Ha? Eh, Kay Jesus, kaya nga siya tinatawag na Kristo. At yung Panginoon na yon ang nagsugo rin. Ha? Kay Jesus. Ha? Opo. Nagkakaintindihan po. Madali ng ano to, Brother Edwin. Ha? Yung Panginoon, yun ang nagpahid at nagsugo kay Jesus. Tama po. Kaya nga ang tawag sa kanya, Hesus Kristo. Brother Edwin, Tama po. yung Jesus kasi tagapagligtas. Opo. Yung Kristo, pinahiran. Kaya naging Hesus Kristo, Brother Willie. O pinahirang tagapagligtas, ang Hesus Kristo. Ang Jesus Christ, yun ang kahulugan. Pinahirang tagapagligtas. Maliwanag. O ngayon, ang ating mga Bible study, talagang nagkakaisa, Brother Edwin. Iisa ang sinasabi. Ang Ama, ang Diyos Ama, ang Panginoon na nagpahid at nagsugo kay Jesus, kay Jesus Christ. Amen. Amen. Maliwanag. Ayan ang dapat nating maintindihan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ayan, si Kuya Ber sa mga gawa, sinabi na si Jesus ay ginawang Kristo at Panginoon. Ayan. Salamat dyan sa siner na yan ni Kuya Ber, Brother Edwin. Oo, Brother Willie. Mm-mm. Ayan, si Brad Jerry Libuon, God the Father, sagot, Brother Willie. Neil Yang, Oo. Diyos Ama po. O ngayon, eto, agree na tayo doon. Ha? Ang Diyos Ama, ang Panginoon. Tapos, ang Kristo, ang pinahiran, si Jesus. Kaya nga, Jesus Christ, Brother Edwin. Opo. Iba ang Diyos Ama sa Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Ha? Magkaibang person, Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Kaya nga yung mga nasa oneness theology, Brother Edwin, Opo. yung nagsasabing ang Diyos Ama, siya rin si Jesus Christ. Opo. Si Jesus Christ, siya rin ang Diyos Ama. Yung mga nasa oneness theology, Brother Edwin, paniniwalang oneness. Oo, isa ang Diyos at Ama at saka si Jesus Christ, Brother Willie. Dito magkaiba Brother Edwin. Opo, maliwanag, Brother Willie, na may may pinahiran at saka merong isinugo Oo. Merong nagpahid at merong pinahiran. Yes po. Merong nagsugo at merong isinugo. Amen. Yes, Brother Willie.
O ngayon, ang tanong naman, kung ang Diyos Ama ang nagpahid Opo. at si Jesus ang pinahiran, Opo. ang tanong, ano yung ipinahid? Ano yung ipinahid, Brother Willie? Yes. Tanongin natin, Brother Willie, yung ating mga taga-subaybay. Sige, Brother Edwin, para sila kasali. Sige po. Mga ka-Bible study, mga kakwentuhan at talakayan ngayong gabi. Ang sinasabi po ni kapatid na Willie, kung ang Diyos Ama ang nagpahid Mm-mm. at ang pinahiran ay ang Diyos Anak, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Kristo, Mm-mm. ang ating pong tanong, ano po yung ipinahid? Yes. Pakibigay po ang inyong sagot, mga kapatid. At amin pong babasahin ang inyong kasagutan. Pastor Ayan. Danny, Mm-mm. pakibahagi po kayo sa aming talakayan ngayong gabi. At ang inyo pong sagot ay amin pong babasahin dito po sa ating live ngayong gabi. Sige po. Ayan po. Langis ang ipinahid. Langis, oo. Opo. Oo. Ayun. May sumagot, mas dakila ang ama kaysa sa anak, sabi. Mm-mm. Oil o langis po. Langis Mm. po, Joven Galeno, spiritual na Santo Leo, langis. Mm-mm. Ayan po. Mm-mm. Kay Pastor Danny, Espiritu Santo po. Mm-mm. Opo, ayan ang sagot ni Brother Danny. Sige pa po, yun pa pong ibang mga taga-subaybay. Brother Ray, andiyan ka ba? Ano ba ang sagot mo dyan, Brother Ray? Ano yung ipinahid na yan? Ayan, Baka Brother meron Edwin, kang- sana napapansin ng ating mga ka-Bible study na dito sa ating programa, sistematiko. Opo. Ang paglalatag natin dito ng katwiran, hindi sabog-sabog, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Kumbaga sa ano talagang hinihimay, hagdan-hagdan, Brother Willie, ang pagtalakay, no? Oo. Oo. Kaya nga marami nagkakaroon ng interes dito sa ating Bible study kasi pagka nagtanong yung sagot eksakto, Brother Edwin . At saka, Brother Willie, talagang mismo yung ating mga tagapakinig ang nakakaintindi directly nung sagot. Yes. Oo, hindi ngayon. hindi na kailangan, Brother Willie, may tatawagin pa tayong mga taga-sulsol para maintindihan yung yung Oo. pinapaliwanag . Oo. Ngayon, ito, si Melgen Vlog, Holy Spirit po. Ba, okay na. Oo, ayun, no? Holy Spirit. Yan, si Pastor Danny, Espiritu Santo. Aba, very good, Brother Edwin. Opo. Galing Magaling ang mga Oo. sagot, Brother Willie. Talagang yung pakikinig talagang nakatutok, Brother Willie . Oo, ako, tingnan mo, Brother Edwin, pagka tama yung ating mga kasama, di ba ako sinasabi ko, tama, very good, di ba? Opo. Kasi, kaya nga tayo nagba-Bible study para merong merong matutunan ng mga kasama natin, di ba? Yes, Brother Willie. Lalo si Pastor Danny Rason, pastor yan, di ba? Aasahan mo, di ba? Di yan meron na rin namang kaalaman sa salita ng Diyos, di ba? Yes, Brother Willie. Kaya dapat ang sagot tama lagi ba dahil may nakikinig na pastor, Brother Willie. Yes. Oo, at sumasang-ayon tayo dahil tama naman yung sinagot ni Pastor Danilo Rason. Tapos nitong si Melgen Vlog, Holy Spirit. Aurelia Opo. Gabriel, Holy Spirit. O ngayon, yung talata, babasahin natin, Brother Edwin. Papatunayan natin Holy Spirit nga. Baka gusto mo, Brother Will, talungin natin yung ating mga taga-subaybay. Baka alam nila dahil sila yung sumagot Diba? Hindi, tayo na rin, Brother Edwin, sige po. ang magbigay. Para at least naman yung ating mga kasama, sumagot na sila, di ba? Di i-provide na lang natin yung talata ng Biblia, Brother Edwin. Sige po, Brother Willie. Di sabi sa Lucas 4:18, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Iba yung Panginoon sa binabanggit na Espiritu dito. Amen. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, 75, sa YouTube Live, Brother Edwin.
Opo, sa Facebook ay 16, Brother Willie. Yes. O ngayon, dito sa Lucas 4:18, ha? Meron lang akong gustong ipapansin, ha? Sumasa akin ang espiritu ng Panginoon. Opo. O yung Panginoon, yun ang Diyos Ama. Opo. Yung espiritu na binabanggit dito ni Jesus Christ, iba sa Diyos Ama, Brother Edwin. Opo. Yan ang dapat na mapansin ng ating mga kasama. Sumasa akin ang espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ng mabubuting balita sa mga dukha. Ang Panginoon, ang Diyos Ama, pinahiran si Jesus, kaya nga siya tinatawag na Kristo. Ang tinatanong natin, ano ang ipinahid kay Jesus, kaya siya naging Kristo o pinahiran? Ang ipinahid po, ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu Santo, Brother Edwin. Amen, Brother Willie. Ang gusto kong mapansin ng ating mga kapatid, ng ating mga ka-Bible study, kung sila talagang marunong magbilang, dapat makita nila yung bilang na sinasabi natin dyan, Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Oo, ang Panginoon na nagpahid, ang Diyos Ama. Ang pinahiran, ang Kristo, si Jesus, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Ngayon, ang ipinahid naman ng Panginoon na siyang Diyos Ama kay Jesus, ang Holy Spirit, Opo. ang Espiritu Santo. Opo. Ang katunayan, ang nakasulat sa Gawa 10:38, Brother Edwin. Sige po, Brother Willie. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sa bakatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Ayan, Brother Edwin. Mga kapatid, mga ka-Bible study, napatunayan po ba ni Brother Willie na ang Panginoon, ang Diyos Ama, ang nagpahid? Opo. Ang pinahiran ay si Jesus. Tama po. Ang ipinahid ay ang Espiritu Santo kay Jesus. Kaya nga siya naging pinahiran o anointed, naging Christ, Brother Edwin. Opo. Pag binilang ng ating mga ka-Bible study, itong binabanggit sa Gawa 10:38, uulitin ko, Brother Edwin, sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, isa. Yes. Kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos. Yung Diyos na binabanggit, ang Ama. Sama, opo. Kung paanong siya'y si Jesus, pinahiran ng Diyos, yung Ama, ng Espiritu Santo. Opo. O edi ilan yan, Brother Edwin, pagka talaga ikaw ay totoong marunong magbilang. Lumalabas po, Brother Willie. 3, Brother Willie. Ayan, very good. Kaya nga, inuulit-ulit ko mayroon kasi mga nasa paniniwalang oneness theology, Brother Edwin Opo. Ayaw naman nating yung magalit sila, Brother Edwin. Di ba kasi natatandaan ko nung araw, meron tayong kaibigang oneness minsan pumasok sa programa natin di ba Opo. Medyo parang na-offend noong madinig na meron tayong ganitong pagtalakay tungkol sa oneness theology. Opo.
Hindi naman natin pinagpipilit ang Brother Edwin. Opo. Di ba? Binabasa lang natin. Tapos, sabi natin, marunong ka bang magbilang? Marunong ba kayong magbilang? Di pa kayo bilang nyo na. Di ba? Opo. Binilang. Si Jesus na taga Nazaret. Tapos kung paanong siya ay pinahiran ng Diyos, yung Ama ang tinutukoy. Opo. Ano naman ang ipinahid? Kung paanong siya pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, Brother Edwin. Opo. Kaya nga pagka pinag-aralan natin ang Panginoong Yesus nung nasa lupa, Brother Edwin, Opo. nung hindi pa siya nababautismuhan sa ilog ng Jordan, hindi pa bumababa sa kanyang Holy Spirit. Yes. Wala namang kapangyarihan si Jesus nung nasa lupa, nung wala pa yung Holy Spirit. Opo, hindi pa po na natala na siya gumawa na ng mga himala doon, Brother Will. Yes. Yan ang ating ipinag-aanyaya sa ating mga ka-Bible study. Kung meron silang nabasa na bago bumaba ang Holy Spirit sa Panginoong Jesus doon sa ilog ng Jordan nung siya ay tumanggap ng bautismo sa ilog ng Jordan, Brother Edwin, kung meron na bang nagawa na himala, pagpapagaling si Jesus nung siya'y nasa lupa. Meron po ba tayong mga kasama? Meron po ba tayong nabasa na nung hindi pa po bumababa kay Jesus Christ ang Holy Spirit, meron na po siya mga nagawang himala? Mga kapatid, sige nga po, mga kasama, pakibigay nyo nga po ang inyong kasagutan. Yeah, Brother Edwin. Pastor Danny, ano po ang sagot nyo? Napaglambing po sa inyo. Ayan. Basta tayo, Brother Edwin, binabasa lang natin. Tapos, yun nga, kung tayo man ay nagtatanong, para lang itong mga kasama natin, yung kanilang, yung kanilang panonood, pakikinig, masukat natin sila ba ay na talagang nakikinig, naintindihan, nasusundan yung ating tinatala. Yung Brother Edwin, pagkatapos na siya mabautismuhan sa ilog ng Jordan, bumaba na sa kanyang Holy Spirit, saka na si Jesus Christ nag-umpisa palang gumawa ng mga himala. Ang unang himalang ginawa niya doon sa kasalan. Opo. Yung tubig, ginawa niyang alak, Brother Edwin. Opo. Ayan, Brother Willie, maraming sumasagot. Si Mon Eugenio, wala. Si Brother Danny, wala po. Ayan, wala daw po, Brother Willie. Si Norlin San Juan, tama po kayo. Yung unang himala. Yung unang himala ay doon sa kasalan, Brother Edwin. Kasi nga, bumaba na sa kanyang Holy Spirit. Yes. Nanirahan na kay Jesus Christ. Doon na siya nag-umpisa para sa kanyang mga gawang makapangyarihan, Brother Edwin. Dahil, siya nga, nangyari na yung pinahira na siya ng Diyos ang ipinahid sa kanya, ang Holy Spirit, Brother Edwin. Opo, tama po. Yan, wala po, Brother Willie. Zero. None, Brother Edwin. Siguro napanood to, Brother Willie, yung interview doon sa pamangkin ni Kuya, no? Oo, yung nanood ng concert ni Taylor Swift, no? Yung babae. Ngayon, Brother Edwin, mga kasama, ka-Bible study sa Facebook at YouTube, balikan natin ang Apokalipsis 11 at 15. Kasi ito yung tinatanong sa atin, Brother Edwin. Opo. Talata, 11-15 ng Apokalipsis. Balik natin. At humihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon. Sino yung Panginoon na binabanggit dito? Mga kapatid, mga ka-Bible study. Brother Edwin. Ano po? Ang Diyos Ama, Brother Willie. Ang Diyos Ama. Ang kaharian ng sanglibutan
ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. O nasagot na ba yung tinatanong ni Nebro, Brother Edwin? Nasagot na po, Brother Willie. Oo. Ang Panginoon na binabanggit po ang Diyos Ama. Opo. Tapos, yung Kristo rito, si Jesus, ang Panginoong Jesus, Brother Edwin. Opo. O ngayon, ay hanggang dyan na lang muna, Brother Edwin, kasi yun lang naman ang tinatanong sa atin. Opo, Ayoko namang, hindi naman ako tinanong dun. Ako naman, ano pa, sasagot pa, Brother Edwin, ng lampas doon sa tinatanong. yes, Brother Willie, tama po yan. Kung meron pang gustong magtanong, di saka na natin sagutin, Brother Edwin. Kapag may nagtanong na, alam nga namang kahit di tinatanong sa akin, sasagutin ko. Di ba? Tama po. Sana naintindihan tayo ng ating mga kasama. Opo. Yun lang po ang itinatanong. Kaya yun lang po ang sinagot nyo, Brother Willie. Oo. Bagamat dyan sa mga binasa natin, kung mayroong nakakabitin naman, sabi. Kasi lumalabas, Brother Willie, Ah, dito sa Apokalipsis 11:15, dalawa lang di ba? Patapos kanina tatlo na yung lumabas di ba? Di ba? kasi nga, yung Panginoon, tapos yung Kristo, pag sinabing Kristo, pinahiran at Opo. may ipinahid, Brother Edwin. Yun ang hindi niya itinanong, Brother Willie, kung ano yung ipinahid. Di ba? Kaya huminto na ako di ba? Kumbaga, yun ngang ipinahid, ano ko na yan bonus na yun, Brother Edwin di ba? Oo, Brother Willie. Pagka dinagdagan mo pa yan, Brother Willie, ano tatawag doon? Labis na tawag doon. Oo, kumbaga, kung ano lang ang tinanong, di din doon ako sumagot, Brother Edwin. Tama. Ngayon, sa naging pagsagot natin di ba? Pati nga yung paniniwala ng oneness theology, kahit na hindi ko naman talaga intensyon na yun ay mapasadahan di ba, Brother Edwin? Talagang nadaanan. Ang nangyari, Brother Willie, nadaanan lang pero na-bullseye mo. Hindi naman yun ang tinatarget mo, pero yun ang na-bullseye mo. Kumbaga, hindi sinasadya, Brother Edwin no? Oo, Brother Willie. Hindi nagkatagpo lang nga, Brother Willie. Oo. Yun, Brother Edwin, ang ating nagpapasalamat sa Panginoon na talagang tayo tinutulungan. Kasi, Brother Edwin, hindi naman natin ito magagawa sa ating mga sarili, di ba? Tama po. Kahit basahin mo, Brother Willie, kahit iunan mo yung Biblia, kung hindi ka naman tutulungan ng Holy Spirit, di mo naman mauunawaan yan. Oo, kahit nga gawin mo pang unan. Natandaan ko nung araw doon sa Palit, Pampanga, sa aming aralan ng mga manggagawa. Klase ministerial, Brother Edwin. Opo. May manggagawa, ginagawang unan ng Biblia. Bakit daw po? Anong pong intensyon? Para saan daw po yun? Para daw makabisado niya. Oo. Yun, napagalitan ni Brad Eli yung manggagawa. Sabi ni Brad Eli, bigyan galang nyo rin ang Biblia, respetuhin nyo rin yan. Dahil yan ay hindi naman ordinaryong libro. Ayan, sabi ni Brother Eli. Natama naman, Brother Edwin. Tama po. Brother Willie, sinabi naman ni Brother Eli, ano sabi doon? Na? Gusto mo kapatayin mo yung ilaw, babasahin ko yung Biblia. Oo. Doon naman nagka-problema, Brother Edwin. Oo, kaya nagkawindang-windang yung turo, Brother Willie. Oo, doon naman. Kasi si Brother Eli, nagpapahanga na kasi nung sinasabi yun, napatayin ang ilaw. Babasahin ko sa inyo ang Biblia. Yun. Kaya, yun, lumaon nakita yung mga mali-maling turo ni Brad Eli. Dahil binasa ang Biblia, patay ang ilaw
Ako naman, Brad Edwin, sinasabi ko na ako, hindi ko naman po pwedeng sabihin nyo na patay ang ilaw, babasahin ko. Talagang kailangan na may ilaw, Brad Edwin. O, para mabasa mo at maintindihan mo ng malinaw yung nakasulat, Brother Willie. O kaya nga dito, pag dumating na yung Meralco Bill, Brad Edwin, binabayaran ko kaagad eh. Eh, Brother Willie na na magbasa ng walang ilaw. Oo, pagdating ng bill ng Meralco, bayad agad, Brad Edwin. Opo. Brother Willie, maalala ko lang. Alam mo ba kung papaano mo mabubwisit yung ating mami nung araw? Ay, paano, Brother Edwin? Paglutuin mo ng walang ilaw, Brother Willie. Oo, totoo yun, Brother Edwin. Oo, mabubwisit na buwisit yung Brother Willie kasi nung araw, Brother Willie, matagal mag-brown out sa atin eh. Oo. Mga 2 to 3 hours, ganyan. Natatapat na hapunan, madilim na madilim. Talagang habang nagluluto yung mami natin, talagang salita ng salita. Buwisit kaya ano na yan. Kasi nga mahirap talaga, Brother Willie. Totoo naman, totoo. Kaya nga yun, Brother Edwin, ang ano natin, yung mga nadinig natin nung araw na mga exiter sa MCGI, mga manggagawa pa, na ngayon ay ang mga pinagsisigawan ay pagkatunay ang iglesia, hindi kailangan may abuluyan, hindi kailangan may offering. Hindi dapat ka nagtuturo pa ng tungkol sa abuluyan. Brother Edwin, paano nga yun? Walang abuluyan, walang ipagkakaloob na tulong ang mga nakikinig, mga tinuturuan natin, pinapangaralan natin ang mga salita ng Diyos. Nandyan nga yung bayarin na Meralco Bill. Gumagamit tayo ng kuryente, Brother Edwin. Di ba ngayon gumagamit tayo ng ilaw, internet, Opo. para dito sa Bible studying ito. Di ba? Opo. Tapos merong magsasabi na dahil sila natisod sa MCGI, doon sa pinaghahagawa ng mga leader doon, nung magtsuhin doon, pinagsamantalahan sila, Brother Edwin. Really? Talagang yung pumapasok doon na mga pinagkakaloob ng mga miyembro, talaga namang nilulustay lang ni KDR ngayon sa kanyang kalayawan. Bibili ng motorsiklo, bibili ng mga sasakyan. Yung kanya namang first lady, bumibili ng mamahaling bag. Brother Edwin, pasyal dito, pasyal doon. Brother Edwin. Tama po. I-enjoy ang buhay, Brother Willie. Yung mga abuloy, yung mga pinagpagura ng mga kapatid. Oo. Yun ang nakita nila sa MCG. Kaya pag exit nila, eto ngayon sila, nag-iingay na sila. At sinasabi nila, pag tunay ang iglesia, wala nang abuluya. Hindi na kailangan yan. Tayo naman sinasabi natin, Brother Edwin, bakit ba itong Facebook Live natin na ito may 9 na taon na maituturing mo lang ang longest running Bible study sa social media, Brother Edwin? Yes, Brother Willie. Dahil po doon sa mga nagpapadala ng tulong na para makapagpatuloy yung programa, Brother Willie, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Oo, dahil may suportang pinansyal. At di ba yun nga yung paksa natin, balikan nga natin yung paksa natin, yung pamagat, para sa linggo ating maipagpatuloy. Ang nararapat magbigay at tanggapan ng tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon ayon sa Biblia. O kaya ako'y naobliga na ito ipaksa para talagang ito mabigyan ng paglilinaw. Tayo naman, Brad Edwin, may 15 taon na ang pangangasiwa, ang pag-akay sa mga kapatid. Ako bilang nangunguna. Opo. Nakikita naman ng mga kapatid pagka sila may ibinigay, kung saan ginamit, kung saan ginastos, Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Oo, bakit ba tayo nakapagpundar ng lupa, nakapagpatayo ng bahay-sambahan dito sa Balibag, Bulacan, Brother Edwin? Ang tagal na panahon tayo nangungupahan, nagre-renta lang, di ba, sa Plaridel? Opo, na halos 9 years, Brother Willie.
O di ba nung computing natin Brad Edwin yung 8,000 a month na binabayad natin sa renta, magkano lumabas na computation Brad Edwin? Sabi ano po, ang ang tuos ko po nasa ano halimbawa po 8,000 ano po sa loob ng isang taon ay 96. Oo. Siyam na taon po tayong siyam na taon po tayong nangungupahan do'n. Oo. 96,000 na times 9. Mm. Ayun Brother Willie, 864,000. 864,000 ipinambayad lang sa renta. Opo, nang umalis kayo do'n Brother Willie, pakuman wala kayong nadali. Oo. Yung ganung kalaking halaga Brad Edwin, di ba pwede na makabili talaga ng lupa, ano? Di ba nga sabi ko sa iyo Brother Willie, halos ka ako Brother Willie yung itong inuupahan mo na 'to, ikaw na nagpagawa do'n sa inuupa mo sa loob ng 9 na taon Yes, at mahal na mahal tayo nung kasera, yung may-ari ng apartment dahil Brad Edwin kahit panahon ng COVID, ng pandemya, tayo lang yung nakakabayad on time. Brad Edwin. Opo, minsan nga po Brother Willie, pagka may pagawain doon sa apartment nag-a-advance pa sa inyo yung may-ari di ba? Yes, oo. Sinasabihan pa tayo na kung pwede tayo na ang gumastos, di ba, doon sa mga pagawain. Opo. Yung Brother Edwin, nung tayo mag-usap-usap ng mga opisyalis sa iglesia at nilapit natin sa mga kapatid, di ba, sinabi natin na talagang may advantage pag makakapagpundar ng ari-arian, ng lupa, makapagpapatayo ng bahay-sambahan ng iglesia. Di sumang-ayon ng mga kapatid, Brother Edwin. Opo. Kusang loob na nagbigay sila. Wala namang hinold up, walang tinutukan, Brother Edwin, di ba? Tama po. Walang kinulit. Opo, walang kinatok sa bahay dito, Brother Willie, para Oo, walang katok-katok na ginawa sa mga bahay-bahay, Brother Edwin. Tsaka higit sa lahat, Brother Willie, wala tayong hiniram na titulo, hinanla para yun maipatayo. Wala. Talagang ito biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapala na ipinagkaloob sa mga kapatid. Sa mga sumasampalataya. Wala tayo ditong patarget, Brother Edwin. Di ba nung araw ngayon, nagbibiro ka pa sa akin nung kasalukuyang pinapagawa itong bahay-sambahan kasi iniisip mo na baka mabitin, di ba, Brother Edwin? Opo. Sabi sa akin ni Brad Edwin nung panahon na yung pabiro, ano kaya Brad Willie tayo mag-concert online? Natatanda mo Brad Edwin yun? Opo, Brad Willie. Pumasok sa isip ni Brad Edwin, ano kaya Brad Willie kung ikaw naman Ika marunong ka rin naman kumanta. Nakakaintindi ka rin naman Ika ng kanta. Ako rin Ika, sabi ni Brad Edwin sa pagkanta naman maayos naman akong kumanta, nakakaintindi din. Ano kaya tayong dalawa mag-concert online para naman diyan sa mga tutulong sa pagpapagawa ng bahay-sambahan. Ano sabi ko sa iyo, Brad Edwin? Ang sagot po sa akin ni kapatid na Willie, hindi iyan ang paraan na itinuturo ng Biblia para tayo makapag ipon ng pera na pampagawa ng ating bahay-sambahan. Sabi ko, yung ako ang inayam ko sa MCGI, tapos yung gagawin natin dito. Ayun, Brother Edwin, ang gusto kong ma-share natin sa ating mga ka-Bible study. Tayo, tapat naman na nagsasalita dito sa ating mga kasama, no? Opo. Paano ba naging posible na mula sa Bulacan sa Pilipinas, nakakapag-Bible study tayo worldwide, napapakinggan tayo, napapanood tayo ng mga nasa abroad, Brother Edwin, sa buong Pilipinas? Hindi ba dahil gumagamit tayo ng kuryente, gumagamit tayo ng internet, bumibili tayo ng mga kailangan para sa pangangaral ng mga salita ng Diyos, Brother Edwin? Di ba? Lahat ng ito pinundar kasi kailangan sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Tama po. Ito po ang lahat ng mga equipment nito ginagamit po para sa pangangaral ng salita ng Diyos. Wala pong ibang pinagagamitan itong mga gamit na ito, mga kapatid, mga ka-Bible study. Itong ating bahay-sambahan, ito na rin ang ating studio, di ba, Brother Edwin? Paano nangyari ang lahat ng ito? Kasi
pag ang mga kapatid ay nagbigay ng tulong, kusang loob, Brother Edwin, kahit magkano yan, kung ano yung pasya ng puso nila, Opo. we see to it. Tinitiyak natin na hindi masasayang, Brother Edwin, yung kanilang mga ipinagkaloob na tulong. Kung talagang yan ay inilaan para sa lupa na bibilhin, sa lupa talaga yan. Nilaan para sa pagpapatay o construction, para sa construction niya, Brother Edwin. Tama po. Pag sinabing kailangan po na pagtulong-tulong para po sa yung kailangan natin ng bubong kagaya ng Brother Willie, nabi yung bubong natin nun, di ba? Mm. Nakatayo na yung mga poste, yung balangkas, kailangan natin ng bubong. Yung mga kapatid, nagkusang loob para yung bubong mabili, Brother Willie. Oo, tapos ito na, naipatayo na. Ito naman, kailangan naman natin na magbayad ng buwis dahil sa nabiling lupa. Yung mga taxes, Brother Edwin, paano natin nabayaran yun? Kasi nasa proseso na isasalin ang titulo sa pangalan ng iglesia, Brother Edwin. Opo. Oo, pagka lumabas na yung titulo, Brad Edwin, nung lupa, papakita natin sa mga ka-Bible study na tayo hindi nagdo-drawing dito. Hindi drawing lang, hindi lang sinabi natin. Pag sinabi nating binili ng iglesia, property ng iglesia, titulo sa pangalan ng iglesia, totoo yun, Brad Edwin. Yes, Brother Willie. At kung loloobin po ng Panginoon, itong unang linggo na papasok ang Setyembre ay ipagkakaloob ng Panginoon ay lalabas na po sa Registry of Deeds of Bulacan yung pong titulo na nakapangalan sa iglesia, Brother Willie. Yes, itong buwan ng September, Brother Edwin, maipakita natin yan. Ang ibig ko lang sabihin, kasi ang kaibahan natin sa MCGI, Brother Edwin, sa MCGI, pag nag-abuloy na yung mga members, bawa araw ng linggo, Opo. yung abuloy, diretso sa bulsa noong ni KDR, paghahati-hatian ng mga ministro, Brother Edwin, no? Opo. Yun, ganun ang nangyayari. Tapos yung maiiwang mga bayarin, gastusin sa local, division, pangbayad sa renta ng local coordinating center, sa miyembro pa rin kukunin. Yung pambayad sa kuryente sa tubig, sa miyembro pa rin kukunin. Tama, Brother Willie. Sa internet, sa miyembro pa rin kukunin. Kaya yung mga miyembro, talagang na sila. Talagang kubang-kuba na at lumpung-lumpo na sa walang katigil-tigil na kahihingi, Brother Edwin. Tama po. Yun naman mga nanghihingi. Hindi na po nahihiya, Brother Willie, dahil manghingi. Oo. Sabi nga isang manggagawa, mga kapatid, wala na pong tigil to. Yung concert, yung pa-concert. Oo, wala na pong tigil tong concert na to. Kaya, Oo, yun, Brother Edwin. Kaya minsan pag nadinig ko yung mga exiter, lalo mga manggagawa na ganyan na sinasabi, hindi ko makuhang mahila akong magalit at patulan sila, Brother Edwin po, Brother Willie. Kasi alam ko yung dinanas nila doon sa MCGI kasi sila yung mga manggagawang piniga ng piniga para yung mga miyembro talaga anuhin nila. Talagang kulitin nila. Oo, talagang hinga nila ng hingan, Brad Edwin. Opo. Tapos napatunayan nilang bulaan. Bulaan yung mga sugo doon. Di ngayon sila parang ang naramdaman nagamit pa sila sa kawalanghiyaan, sa pandaraya, Tama po. Kaya ngayon, ang kanilang nagiging posisyon, paninindigan, wala nang abulo yan. Dapat tanggalin na yan. Oo, dahil daw, Brother Willie, dahil daw sa abulo yan na yan, dyan nagiging corrupt ang mga leaders. Oo, nandyan ang korupsyon. Parang ganito lang yan, Brad Edwin. Opo. Dahil ngayon usong-uso yung korupsyon dyan sa DPWH, yung mga ghost project, flood Opo. control, Brad Edwin. Opo. Di ba, korupsyon ang nakikita? Opo. Pagka susundan natin itong mga manggagawa sa MCGI na exiter, pinapatanggal na nila yung abuluyan. Opo. Ganito mangyayari sa ating sa Pilipinas dahil ang korupsyon nandyan, nanggagaling yan sa mga ibinabayad na buwis ng mga taong bayan. Opo.
ang magiging solusyon dapat wala ng buwis. Hindi na dapat magbayad ng buwis, hindi na dapat mangolekta ng buwis sa taong bayan, Brother Edwin, para wala ng korupsyon. Oo, kasi Brother Willie, yun ang pinagmumula ng corruption eh. Oo, di ba yung sabi ng mga manggagawa, kaya may korupsyon sa iglesia dahil sa mga abuluyan na yan. Opo, Tanggalin ang abuluyan, wala ng korupsyon. tama. O ngayon, di i-apply naman natin sa bansang Pilipinas, Brother Edwin. Opo, yung gusto nilang mangyari, Brother Willie. Konting usapang current events, Brother Edwin. Opo. Ha? Opo. Kung ano nangyayari sa kasalukuyan. Opo. Sabi ng Senador Ping Lacson, hindi mahirap ang Pilipinas. Opo. Ninanakawan lang. Yes, Brother Willie. Totoo po yan. Yun ang sabi ng Senador Ping Lacson na mahusay na senador. Hindi naman talaga mahirap ang bansang Pilipinas. Talagang pinagnanakawan lang. Opo, yun ang totoo, Brother Willie. Oo, pagka halimbawa, Brother Edwin, ang kaisipan nitong mga manggagawang exiters, ang paiirali natin, sasabihin na rin natin, para wala ng korupsyon sa Pilipinas, tanggalin ang buwis. Wala nang magbabayad ng buwis sa gobyerno, Brother Edwin, para tigil na korupsyon. Papayag kaya yung mga nagsasuggest ng gano'n, Brother Willie, kung gano'n. Kaya yun. Ano na mangyayari sa bansang Pilipinas, Brother Edwin, pagka tumigil ang pagbabayad ng buwis ng taong bayan? Wala nang Brother Willie. Wala nang palagay, wala nang mga tatakbong mga ahensya, Brother Willie. Wala na Kahit mga pulisi, wala ka na makikita sa kalsada. Mga sundalo, Brother Edwin, wala na. Matitigil na rin ang pag-aaral, Brother Willie, kasi wala nang pambili ng tiyok Wala na magtuturo Di ba? Kaya nga, wala nang Yan, sinasabi natin. Yan, isipin lang, Brother Edwin, itong mga exiter na manggagawa. Alam ko kasi nanonood sila sa atin, Brother Edwin Maraming nanonood sa atin, Brother Willie. Hindi na kumikibo dyan. Pinag-aaralan din nila itong ating sinasabi. Tingnan nila kung may, may sense. May katwiran ba itong sinasabi natin. Tama. Ang nakita niyong corruption sa MCGI, hindi naman pwedeng lahat na lang na iglesia, pag-isipan yung corrupt na iglesia, Brother Edwin. Tama po. Di ba? Mhm. Yun ang natin dyan. Ang korupsyon nasa MCGI. O ngayon, ito bang ating grupo, yung pagsasama-sama natin ito at yung ibang mga iglesia, nasuri nyo na ba? Napatunayan nyo na ba? Para kayo mag-i-issue ng ganyang sweeping statement, Brother Edwin, ibig sabihin, hindi pinag-iisipang mabuti. Opo. Yung mga nagsasalita ng ganyan. Oo, naging padalos-dalos sila, Brother Willie, sa pagsasalita. Oo. Tayo, Brother Edwin, ayaw na lang natin na dito sa programa natin, minsan merong magme-message sa akin, Brother Willie, pasensya na po talaga. Kailangan lang po. Talaga may manghihingi ng tulong, Brother Edwin. Opo, kagaya nga po, Brother Willie, nung minsan ako nandiyan sa chapel. Merong kumakatok. May dalang sulat. Ano po baka ako yan? Sabi po kasi ni homeowners president, pumunta daw po ako dito sa inyo at humingi daw po ako ng tulong. Binasa ko, Brother Willie, yung kanyang asawa ay may cancer. At yung palang cancer, yung palang asawa niya, Brother Willie, na ipinanghihingi, yung pala yung driver ng truck ng basura na kumukolekta ng basura diyan sa subdivision. Yes. Yun. Talagang ganun, Brother Edwin, kasi alam nilang tayo church, di ba? Meron talagang pupunta diyan, makakatok na manghihingi ng tulong. Minsan naman kahit hindi pera hingin, kailangan po namin ng bigas. Wala kami yung isasaing, Brother Edwin. Opo. Sabi kung wala yung mga ipinagkakaloob na abuloy, offering ng mga kapatid, ano ang ibibigay mo sa mga nanghihingi? Tayo naman kasi, Brother Edwin, hindi naman kagaya ng MCGI na, halimbawa, ang hihingi sila ng dugo sa mga miyembro. Pagka yung miyembro na mangangailangan ng dugo, wala namang maibigay, Brother Edwin. Opo, ganun nga po. Ang lumalabas
Oh, tapos pinagmamalaki nila may mga libreng gamot, libreng konsulta. Tapos pag nandyan na yung mga miyembrong lalapit, ituturo naman pumunta sa PCSO. Ituturo naman pumunta sa kanilang mga barangay captain, sa mga mayor, sa mga congressman. Doon pumipila ng mahaba yung mga miyembro ng MCGI, Brother Edwin. Para makahingi lang po ng mga dugo, ng ayuda, ng pangangailangan, gamot. Brother Willie. Oo. Sa Facebook walang katigil-tigil na pinopost yung libreng ospital sa Apalit, Pampanga, Brother Edwin. Libreng ospital, libreng ospital. Hindi pa nga natatapos, Brother Edwin. Opo. Wala pa nga pong wala pa nga gamit sa loob, Brother Willie. Oo. Hindi pa nga, Brother Edwin, wala talagang, hindi pa nga napapalitadahan. Talagang, wala, Brother Edwin. Opo, wala. Ako, Brother Willie, ang duda ko dun pagka hindi natuloy na ospital yun, baka gawing Brother Willie. Ano gagawin? Baka gawing car park. Pwede, oo, gawin parking. Oo, ganun yun. Oo, ospital na walang gumagawa nakatenga nga, Brad Edwin. Kasi nga, sabi ko, kayo kako mga fanatics. Ang ginagawa nyo kako hindi pa kako napipisa ang itlog binibilang nyo na sisiw. Ayan, Brad Edwin, yan yung ating dyan, Yan yung ating gusto lang maiparating sa mga nanonood, nakikinig sa ating mga manggagawa sa MCGI, mga exiter. Pag-aralan nyo yung sinasabi ni Brother Willie. Kung sa MCGI, nangyari yan, nandiyan ang korupsyon, hindi kasi marurunong humawak ng pananalapi sa iglesia yung mga leader dyan, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Tayo naman may napatunayan na, di ba, Brother Edwin? Opo. Sa loob ng 15 taon, from 2010, 2025 pa lang ngayon, meron na tayong sariling atin pagmamayari ng iglesia, ng samahan. Hindi ko personal property ang lupang ito, hindi ko personal property ang naipatayong building dito sa Rafaela Homes, Brother Edwin. Po, hindi po sa inyo nakapangalan dyan, Brother Willie. Hindi ko ito inangkin, hindi ko ito pinag-interesan, Brother Edwin. Alam yan ng mga kapatid. Opo. Kaya naman natin nasabi ang Brother Edwin kasi ngayong gabi marami natutuwa sa ating tinalakay. Opo, 74 na sa YouTube, Brother Willie. Oo, biruin mo tagal mo sa MCGI, nakamatayan ni Brad Eli, hindi naman naituro yung ganyan. Diba? Hindi po na ipaliwanag ng maliwanag tong tinalakay natin ngayong gabi, Brother Willie. Oo. Salamat sa Diyos, Brother Edwin. Salamat sa Diyos, sa Ama. Salamat kay Jesus Christ. Salamat sa Holy Spirit. Di ba yun yung ating pinaglingkod? Opo. Ngayon, Brother Edwin, kailangan na nating yung mga prayer request. Sige, at pakihingi na natin yung mga prayer request ng ating mga ka-Bible study. Opo, sa lahat po at dumako na po tayo sa ating prayer request, sa lahat po ng mga may sakit at karamdaman na inyo po mga kaibigan, kamag-anak, kakilala. Pakibigay nyo lang po ang kumpletong pangalan ng tao na may sakit at yung pong kumpletong pangalan ng sakit na ating pong ipapanalangin at ihingi ng kagalingan sa ating Panginoong Jesucristo ngayong gabi. Maging specific lamang po ang pagbibigay ng impormasyon, pangalan at sakit, mga magulang at mga kapatid. Meron nang pumasok dito, Brother Edwin. Bobby Cruz. Sige, pakibasa mo yun. Opo, Brother Willie. Pakihealing pray po si Arlene Cruz, Sardina. Mataas po ang blood sugar. Fractured left foot, namamaga, natapilok po. Salamat po sa Diyos, Brother Willie. Sige, ipag-pray po natin itong si Arlene Cruz. Mga kapatid, mga ka-Bible study, sama-sama po natin siyang maipag-pray. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, mataas na blood sugar, fractured left foot, pamamaga ng kaliwang paa, inuutusang umalis, mawala sa katawan ni Arlene Cruz
sardina. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa kaliwang paa, sa katawan, gawing normal ang blood sugar sa buong katawan ni Arlid Cruz Sardina. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige, Brother Edwin, baka meron ka dyan prayer request, no? Ano mo na? Ano mo na? Ipag-pray ko na po, Brother Willie. Sige, kung meron ka dyan prayer request naman sa Opo, lugar mo. Galing po sa YouTube, kay Comelio Makunat, sakit sa dugo at sakit sa tiyan, Brother Willie. Ayan. Sige po, Oo, ipag-pray po natin. Comelio Makunat. Opo. Sige, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, sakit sa dugo, sakit sa tiyan, inuutosang mawala sa katawan ni Comelio Makunat. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan ay ipagkaloob sa katawan, sa dugo, at sa tiyan ni Comelio Makunat. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, Brother Willie, pag-pray ko po yung aking kasamahan sa trabaho. Okay, sige, Brother Edwin. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, mayoma ay inuutusang umalis at mawala kay Russell Juan. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa buong katawan ni Russell Juan. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. 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 Ayan, yung ating mga pinagpe-pray sa programa, kung pwede po naman kayo mag-update, magbalita po kayo sa amin dito kung kayo po ba ay tumanggap na ng kagalingan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Brother Edwin, gawin na natin yung ating commanding prayer para sa lahat ng mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Kayo na po ang magsabi, mga kasama, kung anong mga sakit, karamdaman ang ating uutusan na umalis sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Sa pananampalataya po ay tanggapin natin ang kagalingan mula sa ating dakilang manggagamot sa Panginoong Hesukristo. Sige po, magtaas tayo ng ating mga kanang. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusang umalis sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus. Amen. Yan. Sa mga tumanggap na po ng kagalingan mula sa Panginoong Hesus, gradual healing or instant healing ang ating natanggap, ay ating ipagpasalamat yan sa ating Panginoong Hesus. Gawa po tayo ng short video testimony. Kahit po written testimony bilang pagpapasalamat natin sa kabutihan ng Panginoong Hesus sa kagalingan na ipinagkaloob niya sa atin. Tayo po ay magtatapos na po sa ating Bible study sa pamamagitan po ng isang closing prayer. Brother Edwin, ikaw na ang mag-closing prayer. Kapatid na Willie. Manalangin po tayo mga kapatid ng pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Ama naming banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ama, minsan pa po sa amin pong pagtatapos sa aming programa ngayong gabi, kami po ay muling lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya. Nagpapasalamat kami, Ama, sa isang mabuting pagkakataon na kami po ay muling nakapag-aral, natuto, at nakarinig ng iyong mga banal na salita. Ipagkaloob mo po, Ama, na ito po ay magbigay ng kalakasan, pag-asa sa bawat isa sa amin. Magamit po namin sa amin pong mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ama, salamat po sa
patuloy na pagkasangkapan mo po sa amin bilang iyong instrumento ng pagpapalaganap ng iyong mga banal na salita. Pagkaloob mo po, Ama, na ito po ay maging daan din upang makahikayat po kami, Ama, ng mga taong magbabalik loob at maglilingkod sa iyong marangal na pangalan. Maranasan po ng aming mga kapwa-tao, ang aming mga kaibigan, kamag-anak, ang yung mga himala at mga pagpapagaling ng mga sakit at karamdaman. Amen. Ama, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagagawang mga kasalanan. Kung paano kami po ay nagpatawad na, ay gayon nyo rin po patawarin lahat ng aming mga kasalanan. Ama, laki po ng aming panalangin, ang iyong banal na gawain, papalaganap ng iyong mga banal na salita. Tulungan mo pong palagi na ito po ay maipangaral sa aming mga kapwa-tao. Magkaroon po sila ng malalim na pagkakilala at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pagkaloob mo rin po, Ama, na sa lalong madaling panahon, makasama namin ang aming mga kapwa-tao, maging ang aming mga tagapakinig ngayong gabi sa aming pong mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Amen. Ama, dagdagan mo pa po ang aming mga kapatid na magmamalasakit, tutulong at susuporta sa iyong banal na iglesia. Tuloy mo po kaming pagpalain sa aming mga hanap buhay, trabaho, negosyo, maging pagpapala po kami, Ama, unang-una sa iyong banal na iglesia. Ikalawa po sa aming mga mahal sa buhay. Dagdagan mo pa po, Ama, ang mga manggagawa na makakasama po sa pangangaral ng iyong mga salita upang maraming mga tao ang makarinig ng iyong mga salita. Amen. Ama, ngayong gabi sa aming pong pansamantalang natatapos sa aming programa, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, hanggang sa aming pagtulog, sa iyong mga mapagpalang kamay, ay ipinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay at kapalaran. Ama, pagkaloob mo po sa bawat isa sa amin ng masarap na pagtulog, masarap na pamamahinga, ilayo mo po kami, Ama, sa iba't ibang uri na masasamang panaginip at sa mga biglaang kamatayan. Ilayo mo po kami, Ama, sa mga masasamang tao, sa kapangyarihan ng masasamang espiritu. Amen. Ama, at bukas ng umaga, muli mo pong ipagkaloob ang panibagong lakas, buhay, at pag-asa. Mabuting pagkakataon upang kami po'y makapagpatuloy sa aming mga ginagawang paglilingkod. Ama, sumasampalataya kami ng buong puso na lahat ng aming panalangin, kahilingan, na pawang kasang-ayon ng iyong banal na kalooban ay amin na pong tinanggap at pinasasalamatan. Salamat po, Diyos Ama. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Paalam na po sa lahat ng ating mga nakasama ngayong gabi. Salamat po sa inyong oras. Salamat po sa pagkakataon na tayo po ay muling nakarinig at nakapag-aral ng mga salita ng Diyos na nakasulat po sa banal na kasulat. Hanggang sa susunod po na pagtatanghal ng talakayan at kwentuhan ni Brother Willie, umaasa po kami na kayo po ay aming makakasama. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan, magandang gabi, Brother Edwin, at hanggang sa mga darating pang mga gabi ng ating Bible study, patuloy nawa tayong tulungan ng Panginoon at bigyan ng mabuting pagkakataon. Sa darating na linggo po, mga kapatid, mga ka-Bible study, alas 9 ng umaga yung ating oras. At samahan niyo po ang ating pag-aaral ng paksa na ating ipaglilingkod. Ang nararapat, magbigay at tanggapan ng tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon ayon sa Biblia. Yan po yung ating paksa na panglingkod. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong mga panalangin, sa inyong mga suporta. Patuloy nawa tayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. Good night and God bless po.